Magandang hapon, super fans and bandmates. Ngayon naman nagugutom na kami kaya pumunta kami dito sa Bistro Maluleño. Kaya silipin nyo mamaya yung mga masasarap na pagkain na kakainin namin ngayon. Siyempre, ang gagawin namin dito, kakain, magluluto, at siyempre, matututo. So, matututo. Let's go guys! Kakain na tayo! Ngayon, kasama po namin si Miss Risa, and today we are going to be learning how to make pinaso. Yep. I got that right. Yeah. So this is a dessert and a delicacy dito. So we're excited to learn what we're gonna do. Kanina kumain kami ng bayani food. So now we're gonna learn how to make other delicacies and other traditional foods dito. So let's get it. Alright, let's go! Simulan natin. So, magluluto tayo ng isang lumang kaluto. Kaluto is a term for recipe. Bulacan Tagalog term for recipe. So, yung isang lumang kaluto, ang tawag namin ay pinaso. Okay. So, ang kailangan natin ay... Actually, itong recipe na to, medyo nag-evolve na siya from the very old, sinaunang panahon. Itong recipe na to is panahon ng Amerikano version. So, kaya meron tayong soda crackers. Soda crackers. Yes. At meron tayong eggs. Evaporated na milk na ang gamit, hindi na Carabao's milk. Tapos meron na tayong granulated sugar. Pero hindi mawawala syempre yung aming secret recipe sa mga minatamis namin tsaka mga dayap rice. Yes. Tapos, Dayap. dayap. So, napakadali lang nung lutuin. So, ang gagawin lang natin, itong soda crackers ay ating ilalagay dito sa ating lutuan. Tapos, itong ating evaporated milk. Natin natin siya. Ang tawag namin dito sa amin ay tambog-tambog. Kasi lahat-lahat. Oo. So, tapos yung itlog. So, mapapansin nyo yung eggs na ginamit natin ay yolk lang. Kasi during the olden times, lalo ng panahon ng Kastila, yung white ginagamit sa churches. Okay. So, yung egg yolk, wala silang paggagamitan. So, That's all they nag-isip sila ano yung mga recipes na paggagamitan natin ng egg yolk. So, isa to sa mga recipes na yun, along with pastillas, with bulgoria, with yema. So, ihahaluin lang natin to muna. Yan siya nakahaluin. Tapos, optional, pwede nyo lagyan ng asukal, pwede rin hindi. Okay. So, konting asukal. Kasi sweet naman. Kasi may Okay, so haluin natin. Tsaka natin siya lalagyan ng apoy. Okay. Dapat talaga ay slow fire. Okay. Kasi may egg yolk, magiging scrambled. So ito yung mga kaluto natin ng araw talagang hindi dapat iniiwan. Okay. Kailangan talaga bantay sarado. Para Hindi pwedeng mag-gadget. So halo lang tayo ng halo para hindi mag-burden because meron yan sugar, meron yan eggs, meron milk, di ba? So, hindi pwedeng iwan. kasi ikaw din ang mawawala. Oo. Unless sabihin sa'yo na iniwang kita nang sunog ka na. Magbalik. Pero lang kung nahilig sa sunod, pwede naman. Masarap ang sunog. Kahit anong sobra, di masarap. So, hahalin lang natin siya na halin. Medyo ito yung matagal na part kasi kailangan maging parang masa. Right. O maging parang dough-like. Magaling po dyan si Neil. Neil, O ikaw sino gusto nga maghalo? Neil. At Taga syempre, si Russell yung talagang ang lola tagaluto niya eh. sa amin guys, kaya paubayan natin kay Magtataguya Russell. kasi- Russell! Basta go ahead. hindi siya basta halo ka lang ng halo. Mararamdaman mo naman na bumibigat siya habang hinahalo.
Very good. Yan. Pabulikan sila namin after 10 minutes. So during the American time kasi, yung mga Amerikano meron silang K-ratio. Yun yung kanilang pagkain. K-ratio? At isa doon ay soda crackers. Okay. Particularly biscuit Jacob o Jacob's biscuits. Ano? So, yun usually ay composed of corned beef, spam, tapos yung Spam for soda sure. crackers nga na Jacob's. Mga na pagkain yun na yung hindi pinakain masasira. nila. Okay. So, nung nandito sila sa Pilipinas, nagsawa sila doon, pinapalit nila to sa mga Pilipino. Ito naman mga Pilipino, gusto yung mga tawag namin noon ay PX goods. So, pinapalit nila sa mga GI, mga American GI o mga American soldiers. Pero, hindi natin siya kinakain ng gaya nung kung paano nila kainin. Pinaparami yan ng mga Pilipino. Kunwari, yung corned beef. Sila kinakain lang nila yan. Kayo ngayon, kung kainin yan, gigisa nyo lang, okay na. Hindi, nung panahon namin, hindi. Yung isang latang maliit, mga 3 kilong patatas yun. Para dumami siya. Tapos pag hindi nyo naubos, kinabukasan, omelette na siya. Next day, pag hindi nyo pa rin naubos, kinabukasan, meatballs na siya. Pag hindi pa rin naubos, tatagdarin yan, ilalagay sa lumpia wrapper, lumpiang Shanghai na corned beef na siya. So, ganun, so ito, ganun din, yung biscuit, ayan, ang galing! Go lang anak, malapit na, konti na lang. So, hahayaan natin siya na parang mag-curdle actually. Pero dapat, hindi na susunog yung galit. So, siguro inaan natin ng konti yung heat natin. Grabe. Mabigat na, di ba? Yep. Ayan. Yan, bagay yan siya bro. Use your muscles. Rustle the muscles. So makikita nyo naman na medyo, na siya, sticky and kung kayo yung nagluluto, heavy na yun. Heavy na talaga. Feel ko na nga po eh. Ganun talaga pag alam mo okay kayo, na-feel mo na. Oo, nafe-feel mo na. Tsaka you can smell it na rin. Oo, yan. Na maaamoy nyo na luto na yung gatas, luto na yung itlog. Makikita nyo na rin, luto na yung itlog. So basically, luto na siya. Tapos bago nyo siya iahon, lagay natin tong secret Recipe. Line. ingredients. Dayap rice. Dayap is a lime. It's Yeah, peanuts. it's a lime. Kind of lime. Na dito lang, hindi naman dito lang sa Pilipinas, pero yan yung ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ilan siya pala nilalagyan ng isa dito? Okay. So pwede na natin siyang ilagay doon. Okay. Okay, ako na siguro Oh, sige. para hindi ka baka mapasok ka. So, okay lang na mapasok. Ayan, super fans and bandmates. Kung makikita niyo kanina, hinahadupay ni Russell yung recipe na pinaso. And sige. Si Russell kasi talaga yung mahilig magluto sa amin. Actually, siya yung pinaka-okay magluto. Kaya siya yung pinersenta namin na magkaluway ng pinaso. So ito, dati, isa itong, ang tawag nila ay dulce de pasensya. Kasi madali siyang lutuin. So pag meron kang mga bisita na hindi naman iniimbita, pero dumating sa bahay, unexpected na mga visitors, mabilis siyang lutuin. Tapos pag sinerve, pasensya na po kayo, yun lang kasi nakaya. Well, dulce de yan. Dulce de pasensya. Dulce means matamis. Tapos pasensya is yun. Pasensya na, yun lang kasi meron kami. Para siyang kakanina, yung nabibili sa mga kalit. Ganun yung texture. Nakalimutan ko lang tawag. Kaya so yun, hindi lang. Para peachy ba yun? O hindi meron isa. Meron pa po isa yun. Yung pwede ko yung Ganito po yung tsura niya. Ito na yung presentation na ginagawa ng Bistro Manuleño. Kasi, pero traditionally, lalo na nung panahon ng mga Amerikano, the American pharmacists, yung mga first American teachers that went to the Philippines, ang tinuro nila lahat ng minatamis, cakes, cupcakes, Okay, so iba yung pancakes lagi lahat dito. Mga pies. So, yan. So, ang next natin gagawin ay, actually, dapat i-cool down natin siya. Tapos, lalagyan natin, i-dredge natin siya ng sugar. So, kung nakapaglibot kayo dito sa Manolos, lahat ng delicacy namin ay maasukan. Ensaymada, inigit, even our empanada is kind of sweet. Kasi sweet kami dito sa Tapos yung Bulacan. gurgurya namin ay coated with sugar. Kasi nga daw, yun nga sabi, sweet daw. At Bulacan's like the home of sweets in the Philippines.
Okay. So, Pastry. next. Just a quick question. Why is Bulacan home of sweets? Alam mo, hindi ko alam ang kasagutan, pero matutunan. Oh, yun nga kasi nung araw ang Bulacan, particularly ang Malolos, ito yung mga unang nagtanim ng tubo. Okay. Nauna pa ang Malolos at ang Bulacan sa Negros at saka sa Tarlac. So before sila, kami muna. Tapos yun, kaya makikita niyo lahat ng kaluto namin, even yung mga ulam-ulam namin is kind of sweet. Kasi common ingredient. Tapos yun nga, ang mga brand delicacies sa halos lahat ng aming mga pinapay, minatamis, lahat ng yung mga kahit kami namin is all sweet. So parang ang tawag yung isa dito ay plancha. Yes. Wow. Okay. So pinaplancha. Okay. Wow, parang Wala siyang gloves, oh. Baka sa... okay. Baka sa... Tapos ilagay mo sa mata. So, okay na. Meron pa tayong isang ganito. So, sino ang magta-try? Oh, pasayo kayo. Ano lang, pag gano'n nyo, medyo hindi mabigat pero hindi rin magaan. So, parang Dapat tama sakto lang. siya. Hindi na masulog yung sugar. Para hindi rin Oh, so we did it. Pag ginawa nyo, parang isang ganun lang. Tulak niyo sila, siya kumuha. Okay, and go. Yan. Hindi kayo Siya na. Sorry. Russell yun. Yan. Okay. Yung kabila ang gamitin mo, Russell. This side. Oh shoot. Yan. Careful. Sige. Let's Go, Russell. go. Mainit pa ba? Hindi na. Meron pa ba tayong isa? Meron pa daw isa. Ano ba pala yung Russell? Don't you worry guys, meron pa kami isa. Lapita mo. Try mo, try mo. Okay, sige. Anuhin mo. Talagang inaano niya, iniikot niya. Galing talaga ni Russell. Meron pa, Russ. I'm good. Yeah, I think we good here. Okay na yun, baka mga Okay. caramelized. That's it. So, yan yung isa sa mga traditional naming kaluto dito sa Bulacan. Ang tawag ay pinaso. How do you call it again? Wow! Pinaso! Cooking? How do you say it in Tagalog? Pasuin Pinas ay kaluto. Lumang kaluto. Lumang kaluto. Kaluto. Yun. Or pamanang kaluto. Heirloom recipe. Passed down through generations. So guys, siyempre titikman natin yan. Guys, ito na ang pinaso na that we made kanina. So we're gonna have a little try for you guys. Ito na. Yummy! Boy tikim! Delicioso. Mamaya ka na pista mo ito sila. Kasi kihuli na nga ako, ba yan? Natig-grade agad We're ako. gonna get a different... Paano mo makikita yung reaction ko? Pakita mo ko paano yung reaction, Joao. Ganito yan. Siyempre parang pang-commercial yan, ha? Pinaso, pin style. Woo! Order na kayo! Ano pa ba? No, that's really good. 15 pesos Sarap. lang. Sarap. Pinaso. Uy! Akala ko tikim lang. Nitikim ko nga lang. Tikim na kami kain. Hindi pa siya nasiya. Kain na yan, Tikim. Oh my goodness, man. Sarap. Kain na yun, ah. Ang so simple po talaga, no? Saka madaling lutuin, madaling siyang gawin. Mabilis talaga. Po. I felt right away, I was like, ooh! Yes po. So, okay na mo rin. Opo. Kaya-kaya nyo yan lutuin. It's the caramelized sugar. Yun Ang sarap talaga ng dayak. Di ba talaga pag may dayak? Dayak. Strain of lime. Walang halong dayak, pero masarap talaga yung dayak. Get an extra pork. So yun guys, nakita nyo naman paano ginawa ang pinaso. Siyempre, pinakita kung paano siya gawin ni Miss Riza. So maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. Thank you po! God bless po. So kung gusto nyo na pumunta dito, malapit lang, nasa Malolos ng lahat. So guys, punta na kayo. Russell, gusto mo na. Kaya mama para iparap mo na